Okay, magandang araw ho sa inyong lahat. JDB po uli ang inyong abang lingkod. Sabi ho ni Panelo ay eto, huwag raw pong apihin. Hindi naman si Panelo eh. Okay? Pero sabi ang kanilang sinasabi rito, yung mga Duterte raw po ay inaapi. At dahil po diyan, lalo lang mamahalin ng mga Pilipino, kaya delikado. Yan, ito sabi niya, kapag inapi mo ng inapi ang mag-amang Duterte, lalo lamang silang napapamahal sa bayan at lalong tumataas ang galit ng tao sa mga kumakalaban sa kanila. Wow, hindi nyo nga matranslate yan sa mga rallies ninyo di ba? Oh, ilan na ba yung rally na ginawa ninyo? Lahat nilangaw. Nagsimula kayo ng nasa 5,000 daw yun, pero I doubt parang nasa 2,000 lang. Yung January 28 na rally nila sa Davao City na sinabay nila doon sa kick-off rally ng Bagong Pilipinas na kung saan nagwala si Duterte at si Baste, 'di ba? Pati si Pulong. Tapos sinundan na nila ng Mautogs rally buong Pilipinas na ano yun series of national indoctrination. 'Di ba? Pinupuntahan ng mga probinsya, mga barangay para parang gawaing NPA. Dililekturan kayo, ito ang kalagayan ng Pilipinas. 'Di ba? Yun pong presidente ng sino nga yung presidente ng yung leader, yung founder ng Maisog? Oh. Sino nga yun? Yan nakalimutan ko yung pangalan Yan po ay matagal na panahon na nahuli yan, NPA yan, nahuli yan nung panahon ni Marcos, matanda. Ngayon, ang kanilang prosecutor at naging kaibigan nila si Duterte, si Digong. Nung mawala si Apo Lakay, pinalaya ni Cory Aquino lahat ng mga political prisoners. At nung panahon po ni Apo Lakay, ang mga political prisoners, iba ho ang kulungan nila, they have libraries, kaya nga nakakasulat pa ng libro yung mga damuho. May bantay lang silang mga militar sa labas ng kanilang kulungan. Pero maganda ho ang trato sa kanila. Now, yung tao na yan, naging gobernador pa yan kung doon nagkakamali. Ngayon, ang issue sa kanila na inamin ni Duterte, doon po sa hindi na naulit na interview sa kanya ni Attorney Vic Rodriguez at saka nito ni Harry Roque, na kung saan inamin niya na may mga presensya ng NPA sa mga maisog rallies. Okay? So yun po, kaya po binabanggit ko ito just to give you the background na ang ginagawa nilang pag-iikot, I don't know kung alam ni Maureen, ang ginawa nilang pag-iikot ay gawaing NPA. Idodoktrina ka, ikukwento sa iyo, paliwanag, ito yung kalagayan ng ating bansa. At sa sistemang ito natin, meron ditong ganito, ganyan sistema ng uri ng lipunan. At tayo ay nandito ngayon sa sistemang feudalismo na pag na naghaharing uri, yung mga ganon, at dapat pabagsakin natin sila. Kabilang sa pababagsakin natin ang ating gobyerno. Gawaing NPA ganyan po ang doktrina nila. Katulad ng mga League of Filipino Students sa mga LFS, ganyan ang style nila. Para lasunin ang isipan ng mga tao. Tapos, ito ngayon ang sinasabi ni Panelo na hindi naman po, mukhang hindi po naman gumana yung ginawa ng mga maisog rallies nila. Hindi naman utanga lahat ng Pilipino, meron lang mga iilan, 'di ba? Na nagpapaniwala sa kanila. Hindi nga makalabas ng lansangan para suportahan yung rallies. Alam niyo, 'di ba sinasabi ko sa inyo, merong isang BBM organization na na-videohan, di ko babanggitin ng pangalan. Na kung saan kinokontrata nila ng mga rally nila yung ewan ko sinong member ng mga yon, pero yung video kasi itong grupong ito ang nagbibigay ng bayad para doon sa mga dumalo sa rally ng mga DDS. Kaya nga kapag pinasigaw mo yung mga yan ng BBM resign, ang sinasabi ng mga yan, Duterte resign. Nagkakamali-mali. Di ba? Meron kasi at totoo yun. Tanong nyo kay Mami Peng. And I've seen the video. Merong ganon. Doon pa lang bakit kailangan yung, 'di ba, kumuha sa mga supporters ng Marcos? So syempre pera 'yan, di take it, 'di ba? Sayang 'yun, 1.5 din 'yan. Kaya lang yung rally lang rito sa EDSA Shrine kinangkong. Nagtipid, pinangakuan ng 500, binigay 200.
Ito, sabi ni Attorney Lambino, sabi niya, pagpapatalsik kay VP Sara, hindi papayagan ng mga Pilipino. Diba? Ilang survey na ba ang lumilitaw na pabor silang maparusahan si Sara? Ito, alalahanin natin, 32 million na Pilipino ang bumoto kay Vice President Inday Sara. Hindi papayag ang mga Pilipino na matanggal si Inday Sara sa kanyang posisyon. It's really funny. Diba? Isn't it? Ang 32 million na yan, 32.2, iles mo dyan ang 31.6. Kasi si Sara, pareho ng tatay niya, binitbit lang ng mga Marcos loyalists at ng mga Marcos supporters. At hindi pwedeng idahilan yung botong nakuha ni BBM noong vice presidential candidacy niya. And in fact, yun nga ang nagsilbing wake-up call 'di ba? Na dahil po naging complacent etong mga Marcos loyalist, so pati yung mga kaapu-apuhan nilang pwedeng bumoto, mga kapitbahay, pinagkampanyahan nila na iboto si PBBM, iboto ang Uniteam. 'Di ba? Kasi nakakatuwang makita na ang sinuportahan ng mga loyalista, makikita na nagbunga, nagkaroon ng Uniteam para sa progreso ng ating bayan. Yun naman po yung ideya talaga ron And apparently, 'di ba? Ang kanilang pangamba na gusto kasi nilang mangyari, makontrol nila si BBM na sundin, ipagpatuloy ang mga nasimula ni Duterte, kabilang na ang kataksilan sa bayan natin. 'Di ba? Na ipaubaya ang Pilipinas, ang West Philippine Sea sa mga incheck. Yun ang isinusulong ni Duterte. Plus, ang gusto pa, proteksyon laban sa ICC because they knew na lilipas lang ang mga buwan ng mga taon, darating at darating din po ang Interpol para damputin siya. So what they want is a talagang assurance na hindi talaga makakagalaw ang ICC. Ang problema rito, kung i-block ni PBBM talagang literal ang ICC, makakaapekto po yan sa ating rating sa international community. Yung tiwala ng mga mangangalakal dito sa atin na inaasa natin ang ekonomiya natin sa foreign investors, maaapektuhan. 'Di ba? May mga ratings pa yan na pag tayo ay bumaba because of the human rights issues, and that happened so many times sa mga nagdaang administrasyon. Kaya nga si Duterte, nung binigyan nung bumaba ang ranking natin sa European Union, anong ginawa niya sa asar niya? Di pinutang ina ang European Union, pati nga ang Amerika, kalauna nag-sorry, because he felt the effect. Di ba? Ang katotohanan, hindi kaya ng China na sustenahan ang pangangailangan ng Pilipinas sa usapin natin sa ating ekonomiya. Ngayon, itong sinasabi nila na hindi papayag, di sana. 'Di ba? Ilang people power na kayo, kikibuloy pa lang Ang lapit ng Liwasang Bonifacio sa Malacanang, hindi nga nakausad ng 1 inch man lang literal, hindi nakausad. Dahil hindi po sila dumami, di nga sila umabot ng 2,000. Finake news pa ng SMNI nung una yan. Nasa 50,000 daw ang dumalo sa Liwasang Bonifacio. 50,000? Nasa 5,000 nga lang siksikan ang kasya doon sa Liwasang Bonifacio. Saan nila ilalagay yung iba? Yung 45,000. Di ba? Tapos ngayon naman, hindi rin papayag ang mga Pilipino. Diyos ko. Hindi nga nila makuha-kuha ang Mindanao. Gusto na nilang ihiwalay ang Mindanao. Bakit? Nagrally ba mga taga Mindanao supporting that call ni Digong? Wala. 'Di ba? Hindi nga nila nakuha Mga vloggers lang nila nagsasabi noon. Ang ba't hindi sila nagtagumpay na ihiwalay ang Mindanao? Buong Pilipinas pa. 'Di ba? Well, I understand. Itong si Raul Lambino, isa to sa mga tawag dito, mga nasa grupo talaga ng PDP Laban. Ang papel niya nga rito is sa PDP Laban Vice President for International Affairs. Okay? Pero palpak pa rin maging yung mga maisog nila sa iba't ibang bansa. Merong mga ilan, mga Bisaya, mga taga Mindanao
na sumasama sa kanila, 'di ba? Pero hindi po yung mga taga-ibang lugar, no. Pero kung hindi umiiral sa atin ang regionalism, nako, malabo. Ay yung iba kasi 'pag taga Mindanao, taga Davao lalo na, pikit mata because pride na namin ito, eh. Kampihan namin 'to kasi kababayan namin. Yun ang gano'n ang mga Pilipino, eh, 'di ba? Pero yung hindi papayag apihin, unang-una, wala pong nang-aapi sa mga Duterte. Sila nga ang nang-api, 'di ba? Si Digong, ipinagkait ang karapatang pantao, ipinagkait ang due process. Biruin mo yung mga matatagal ng tumigil sa gawain ng illegal drugs, pinabayaan niya lang na pinagpapatay ng mga pulis, 'di ba? Nandun ba yung malasakit? Wala. Alam niyo kung hindi lang tawag dito, kung na-re-elect pa siya, kung meron tayong re-election, nako, baka siguro kalahati populasyon natin, lahat ng kalaban sa politika, 'di ba? Nililista bilang mga drug addict, bilang mga pusher. Saan ka nakakita na iaasa sa kapitan ng barangay ang vetting process? I-text sa kapitan ng barangay. O di pag tinext, papadala ngayon doon sa CIDG. CIDG naman itutumba. Ay nako. Kaya nga ako, sinasabi nila na hindi papayag ang mga Pilipino. Tignan natin, lalong-lalo na sa oras na sampahan na ng kaso ng plunder si Sara Duterte. Tignan natin kung milyon-milyon ang lalabas sa lansangan sa bawat parte ng bansa natin. 'Di ba? Sabi niya, api pala yung nagbanta sa buhay ng presidente. Yun na nga eh. Yung mapang-api at inapi rin ang confidential funds at ang ating sistema ng edukasyon, inapi din. 'Di ba? Yung mapang-api na yun pa pala yung inaapi ngayon. Lang yung buhay ito. Na lahat na lang ng ginawa nila, paninira, 'di ba, pagbabanta, destabilization, hindi sila pinapanagot, pinababayaan lang sila. Taong bayan na nga nayayamot eh. Oh, yun pa pala, feeling api pa pala sila noon. Oh my God. All right, so iwan na natin 'to.